That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Welcome sa aking channel. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kabataan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bago siya naging kilalang personalidad na may matinding pananaw laban sa droga. Ipinanganak noong 1945, nagsimula ang kanyang paglalakbay patungo sa pagkapangulo bago pa man siya naging isang tanyag na leader. Mula sa kanyang simpleng mga pinagmulan sa Davao City, manaunang impluwensya, edukasyon at pag-angat sa lokal na politika, ang kabataan ni Duterte ang nagubog sa kanya bilang isang leader. Bago tayo magsimula, kung bago ka sa channel, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe kung bago ka pa sa channel na ito. Baka naman. Noong ika-9 ng Mayo taong 2016, bumoto ang mga Pilipino upang pumili ng kanilang ika-16 na Pangulo. Sa mga kandidato, si Rodrigo Roa Duterte ang huling sumali sa kampanya at sa kabila ng kontrobersyal na reputasyon na nabuo sa kanyang mahabang karera bilang alkalde ng Davao City, siya ay nanalo. Sa panahon ng kampanya, ipinangako ni Duterte na magtatad ng isang rehimen na katulad ng ipinatupad niya sa Davao City, isang rehimen na magbabalik ng kaayusan at batas sa buong Pilipinas. Inamin niyang tapat na. That I am committed to stop drugs before I go out. Which means to say, Father, Monsignor, Bishop, which means to say, marami pang patayan to. Kasi lumalaban talaga yan. Tapat niyang inamin na hindi siya magiging mahinahon sa kriminalidad sa pangkalahatan at mga drug lord sa partikular at maaaring nagdulot ng karahasan ang kanyang pamumuno. Gayunpaman, hindi adlan ang matigas na pahayag na ito upang hindi boto siya ng mga tao. Agad pagkatapos ng kanyang pag-upo, tumaas ang tiwala ng publiko sa kanya ng hanggang 71%. Ang kanyang tagumpay ay nakasalalay sa kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa masa, isang kakayahan na natutunan niya noong kanyang mga taon sa paaralan. Ang kanyang ama, si Vicente G. Duterte, ay isang abogado na din pansamantalang alkalde siya ng Danao at pagkatapos ay naging gobernador ng lalawigan ng Davao. Ang kanyang ina, si Soledad Roa, ay isang guro at leader ng komunidad. Si Rodrigo ay pangalawa sa 5 anak. Nagsimula siya ng kanyang edukasyon sa Masin, ngunit pagkatapos ng 1 taon, lumipat ang pamilya sa Davao City, kung saan si Rodrigo ay pumasok sa Santa Ana Elementary School. Ang kanyang edukasyong sekundarya ay hindi naging maayos. Matapos ma-expel mula sa 2 paaralan dahil sa hindi tamang pag-uugali, siya ay tinanggap sa high school department ng dating Holy Cross College sa Digos, kung saan niya natapos ang kanyang pag-aaral. Bilang gobernador ng Davao, madalas hindi naruroon ang ama ni Duterte. Ang kanyang ina ay isang mahigpit na disiplinaryan na pinilit siyang mag-aral sa mga mahigpit na paaralang Katoliko, kung saan umano siya inabuso ng isang Amerikanong pari. Upang makalayo sa mahigpit na buhay sa bahay at paaralan, madalas siyang tumakas at sumama sa mga bodyguard ng kanyang ama na nagpakilala sa kanya sa mga baril, ala at buhay sa kalsada. Nadaman niyang masaya siyang makisalamuha sa kanila at naging street smart, natutunan ang kanilang bokabularyo at mga kilos. Bagamat nagdulot ito ng malaking problema nung siya'y nag-aaral pa, ang karanasang iyon ay nakatulong sa kanya na makipag-ugnayan sa masa. Pagtungtong niya ng college, sinabing nakabaril daw ito ng isang classmate, ngunit pinabulaanan naman ito ng kanyang kamag-aral. Isang dating kaklase sa San Beda College ang nagbigay linaw sa pahayag ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na siya ay pinalayas mula sa College of Law ng paaralan dahil pinagbabarin niya ang isang kaklase na namumutya sa kanya. Inilahad ni Duterte ang pahayag na ito sa isang meeting de Evans 2016 at ayon sa kanya, bilang resulta ng insidente, hindi lamang siya pinalayas sa paaralan, kundi hindi rin siya pinayagang dumaan sa kanilang araw ng pagtatapos. Gayunpaman, sa isang panayam kay Sandra Aguinaldo ng GMA News, nilinaw ni retiradong labor arbiter Arthur Amensek, isang kaklase ni Duterte na nakasaksi sa insidente, ang ilang detalye tungkol sa kwento. Ayon kay Amensek, nangyari ang insidente sa pagitan ni Duterte at Octavia Goco,
na parehong naglalaro ng baril noong panahong yun. Sinabi niya normal noon sa mga estudyante na magdala ng mga baril sa paaralan noong dekada 70. Etong si Digong, palayaw ni Duterte, at isang kaklase, si Goko, nagraharutan. Bigla na lang may pumutok na baril, sabi niya sa ulat ni Aguinaldo sa 24 oras. Sinabi ni Amensek na tumama ang bala sa kahoy na sahig ng paaralan at doon ito nabaon. Bagaman hindi niya nakita kung sino sa kanilang dalawa ni Duterte o Goko ang nagpaputo, pinaniniwalaan ng mga autoridad ng paaralan na si Duterte ang isa sa mga may kasalanan. Gayunpaman, hindi nagsagawa ng imbestigasyon ng paaralan. Ayon kay Amensek, nanatiling magkaibigan si Duterte at Goko hanggang sa pumanaw si Goko sa Estados Unidos ilang taon ang lumipas. Nakamit ni Duterte ang kanyang degree sa Political Science noong 1968 mula sa Lyceum of the Philippines University sa Maynila at ang kanyang law degree 1972 mula sa San Beda College. Noong 1977, sumali siya sa tanggapan ng Prosecutor Office ng Davao City, kung saan nanatili siya hanggang sa may talaga siya bilang Vice Mayor ng lungsod noong 1986. Noong 1988, si Duterte ay nahalal bilang alkalde ng malawak na Davao City sa isla ng Mindanao. Sa sumunod na dekada, siya ay 2 beses muling nahalal. Dahil sa mga limitasyon sa termino, hindi siya tumakbo bilang alkalde muli noong 1998, ngunit matagumpay niyang nakuha ang isang pwesto sa Kamara ng mga Kinatawan ng Pilipinas na kumakatawan sa Davao. Pagkatapos ng kanyang termino noong 2001, bumalik siya sa Davao City at muling naalal bilang alkalde. Muling ipinatupad ang mga limitasyon sa termino noong 2010, umupo siya bilang vice-alkalde habang ng kanyang anak na si Inday Sara ang nagsilbing alkalde. Yan lang po ang para sa video na ito. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang content. Salamat sa panunood.